doon sa live coaching. Pero po after dun sa workshop proper, ipuputulin po natin yung live stream para po makapag salita ang ating mga sektor ng mas malaya. Para po Tama. kung meron po kayong gustong i-bash, pwede yung po siya i-bash doon sa conversation doon. Think we're live. Ba't naka-live stream po yung We're briefing para po live. natin iba? We're Ay, live. sorry. Okay. Magandang gabi po sa lahat. Mula po sa amin dito sa People's Budget Coalition. Maraming salamat po sa pagdalo. Teka, natatawa ako kay Haya. Benta yun. Alright. Um, Maraming salamat po sa pagbabahagi ng oras niyo. Kung naririnig niyo po yung pusa ko, paki-ignore na lang po sa mga darating na mga oras, no? Um, Welcome to the NAP briefing para po sa labor and social protection. Nakikita niyo po ba yung slides ko? Okay na, okay po ba siya? Visible naman. Okay. Kaway-kaway po muna kami sa aming mga kaibigan at mga katrabaho mula sa SNPP, Sentro, National Federation of Labor at iba pa. So marami pong mga kasama dito na hindi po pa nakalagay dyan at magkakamustahan po tayo naman. So mag-umpisa po tayo sa isang mabilis na pasada ng pagpapakilala. Bale, pa-share lang po ng pangalan, organisasyon, tapos pili po tayo kung sinong gusto yung sunod, no? So ako po muna mauna. Ako po si Janai, ang Sector Support Officer ng People's Budget Coalition. Taging Haya. Ako po si Haya Maganda, punong taga-kulit ng People's Budget Coalition, Move as One Coalition, at lahat po ng coalition. Tag ko po si Eddie. Hi, ako po si Eddie Holong Bayan, campaign officer ng Sentro. Tag ko si AJ. Hello, magandang gabi po. Ako po ay si AJ, Technical Advisor ng People's Budget Coalition. Tag ko po si Brian. Hello po, magandang gabi po. Medyo malakas lang tugtog ng all too well dito sa coffee shop. Brian Gonzalez po mula sa Code NGO. Passing the mic. Sorry, hindi ko pa narinig yung kanina. Kay Ako na lang Zoraida. magtag-bray. Sige, Ay, kaya ayan, ano ayan na lang. po. Okay. Ma'am Zoraida, kayo po ay natag. Wala ata. Di, AFK ata si Ma'am Zoraida. Tag ko po si Marian. Hello po, good evening. Marian po mula po sa National Federation of Labor. Tagpo po si Inez Ventura. Hi. I do comms for PBC. I will tag yun. Today, or So we can funny. move it to Hi, Eunice po from People's Budget Coalition, analyst po, budget analyst. Tawag ko po si Ate Ana. Ay, hello. Good evening po uli, mga magaganda at gwapo. Ako po si Annabel Luna from SNPP po. Tag ko po si Sir Patrick. Hello, good evening po. Patrick Pro from KMG. KMG po is Kamanggagawa Party List. Tag po si... Sino pa nilatag? Kuya EJ, no? Natag na ako, sis. Oo. Ayan, si Ma'am Zoraida. Sige po, amin po muna, friends. Ma'am Zoraida, pa-chat na lang po ng inyong intro sa chat box. Pasa ko na po pabalik yung mic kay Ate Jenay. Ayan. Magandang gabi po sa lahat. So, ngayon po, magsasagawa po tayo ng NEP briefing para tugunan yung mga pangangailangan, hinaing, suliranin ng mga iba't ibang sektor mula sa labor and social protection. No? Diyan po, sa unang parte na yan, magbibigay ng ulat si AJ, no? Mula sa findings ng technical team. Tapos, isa din po sa layunan natin ngayong gabi ay maging mas komportable tayo sa pag-navigate ng NEP. Isa siyang malaking dokumento, maraming pasikot-sikot. Sana patapos ng live coaching, mas maging komportable tayong alamin
at kilalanan yung mga specific budget line items na nakapaloob sa NEP. Yun din po ay from AJ's uh, teaching, no, sa coaching live session. Tapos, para sa pagtatapos naman po ng gagawin ngayong gabi, inaasahan natin na mas makilala, mas maalam natin yung mga issue areas na mahalaga sa bawat sektor. Matukoy sana natin kung ano na yung mga ahensya sa gobyerno na posibleng maging champions natin, tapos sino yung mga politiko na dapat nakausap natin na ngayon pa lang, upang makabuo tayo ng mga interpellation questions para sa ating darating makikipag-ugnayan sa Senado. Ayun po. So, yun po yung mga kaganapan at gusto nating ma-achieve ngayong gabi. So, bali yan po yung flow, no? Sector briefing, hindi ko po na edit, pero that's 30 minutes, no? Mahaba-haba. Pero tama lang kasi importante at marami pong dapat lang na pag-usapan. Um, After nun, yung live coaching session, and then dun po natin puputulin yung live stream para umpisahan yung pagtingin natin sa worksheet. I-review po natin yung mga nasubmit na possible budget line items and interpolation questions. Tapos titignan po natin kung how we can proceed from that. Okay, so for the sector briefing, I'll turn it over to AJ. Ayan, sige. So maraming salamat, Junay. So magandang gabi po sa lahat ng nandito po ngayon. Alam ko po na gabi na po, pero salamat po na you're still giving your time and attention po to us, no? So, gusto po natin gawin itong NEP briefing na ito dahil alam po natin na yung budget ay isang controversial na issue po ngayon. Mainit na topic po siya sa ngayon. And may pagka-technical din po kasi ang discussion ng budget. Ngunit naniniwala din po tayo na ang mga labor at different sectors po ay dapat makialam po dito sa issue ng budget. At may pwede din po sana tayo na interventions na gawin para gawing mas people-centered po yung budget ng government po natin. So sige, simulan na po natin yung analysis po, no? So ganito po yung naging parang guide questions po natin. Gusto po natin i-analisa kung ano ba yung mga pagbabago sa budget ngayong 2026 kumpara sa mga nakaraang taon. Ano ba yung mga bagong pondo o mga malalaking alokasyon sa mga agencies o departments na may kinalaman sa labor at sa social protection? Ano ba yung mga kailangan natin bantayan, no? So, mga posibleng bawasan, mailipat o i-realign, yung mga insertions na tinatawag, at ano ba yung mga hindi tumutugma sa mga pangangailangan ng mga mamamayan o hindi tumutugma sa konstitusyon o sa mga batas ng Pilipinas, no? Sige, so next slide please. So, konteksto muna, no? Bago natin i-discuss yung budget, kailangan natin muna malaman ano ba yung konteksto ng budget sa bansa natin, no? Ayon sa PSA, yung Philippine Statistics Authority, bumaba na po ang antas ng kahirapan o yung poverty incidence mula nung pandemya. So, pinakamataas yung poverty nung 2021 dahil nga sa COVID-19 at bumaba na po, no? Kumpara doon sa 2021. Ngunit mataas pa rin po ito. Ang target po natin ay pagsapit ng 2028, 9% dapat ang poverty. So bakit 9%? Para ano daw, single digits daw ang poverty rate ng Pilipinas, no? So yun ang target po nila. Ngunit ang average po ay nasa 15% pa. So medyo malayo pa po siya, no? At napapansin natin na may malalaking inequality sa different sectors, no? Sa mga batayang sektor, mas mababa yung iba, mas mataas yung iba, no? So pinakamataas po ang antas ng kahirapan sa mga IP o indigenous peoples. Mataas po yung poverty sa mga peasant sector, magsasaka, mangingisda. Ganun din sa mga bata, no? So yung mga children po are also very susceptible sa effect ng poverty, no? Kaya tingnan natin kung yung mga programs po na nakalagay sa budget ay naka-align dito na i-address yung poverty sa mga sectors na ito. Next slide. Isa pang konteksto, bagong-bagong balita lang ito, last week lang po ito, no? Naglabas po ang PSA ng bagong labor force survey results from July po, no? So 2 months usually ang delay, ang lag ng labor force survey. At pinapakita dito na tumaas po yung unemployment rate, bumaba ang labor force participation, at tumaas po yung underemployment. In fact, yung levels ng unemployment, yung underemployment, at yung underemployment, no, ay similar po sa
nangyari noong pandemic, noong COVID-19, no? So 2020. So yung hindi naman exactly the same, no, pero it's the lowest yung labor force participation natin ay pinakamababa since 2020. Yung unemployment rate natin is the highest since 2020. At yung underemployment, which is about yung quality ng jobs, no, ay pinakamataas naman since 2021, no. So ang explanation po ng PSA ay dahil ito sa mga nakaraang mga bagyo, mga pagbabaha, no? So dahil mas mataas po talaga ang panganib ng kawalan ng trabaho o kahirapan dahil sa mga panahon ng kalamidad, no? So hindi nakakapasok yung mga manggagawa kapag may baha, pag may bagyo, at dahil doon pag may no work no pay halimbawa, 'di ba? So hindi sila nakaka-earn ng income. Um, may impact po talaga yung kalamidad na ito. Yung usapin po ng flood control, hindi lang po siya usapin ng korupsyon, hindi lang po siya usapin ng pagnanakaw ng pera. Meron po talagang apektado dun sa issue na hindi nagagastos ng maayos yung pera dun sa flood control, no? At sa iba pang mga environmental budget ng gobyerno natin. So next slide. Um, may isa pang data point na gusto kong ipamahagi, no, na pinag-aralan po namin, no, na observe po namin, no, na yung wage o yung sahod ng mga manggagawa ay napag-iwanan na po kumpara sa paglago ng produktibidad ng ekonomiya mula 2001, no. So yung graph na ito, yung blue line, yun yung pinapakita na productivity or GDP per worker na inflation adjusted. Um, Tapos yung dashed line, yung purple na line, yan po yung minimum wage sa NCR. Yung orange na line ay yung average na sahod ng mga manggagawa o yung mean or yung average basic pay ng mga manggagawa. At pinapakita po dito na yung ekonomiya natin posibleng palago na po, no? Tumataas po yung real na productivity ng ekonomiya natin. Ngunit yung wage ay hindi kasing level ng pagtaas, no? So, yung average wage minsan kadalasan pa nga ay mas mababa pa sa minimum wage, no. So sign din po ito na yung quality, yung kalidad ng trabaho na provide ng ekonomiya natin ay hindi nasasagot yung pangangailangan ng mga manggagawa, no. Next slide please. And so dito na tayo pumupunta sa usapin ng budget, no. So ano ba yung part ng budget na sasagot dito sa mga problemang ito, sa problema ng poverty, sa problema ng joblessness, sa unemployment, sa problema ng mababang sahod, no. So ayon sa budget documents, no, ang estimated na panukalang pondo para sa social protection, kung saan nakapaloob din ang labor, ay aabot ng humigit kumulang 10% ng kabuuan ng NEP ng 2026, no. Nag-peak po ito noong 2020, kung saan nagkaroon tayo ng pandemic, no, pero since then po pababa po siya. At mamaya hihimayin po natin ito, may mga trends, may mga observations po tayo, no. So itong sector na ito, yung social protection, isa lamang siya sa mga sektor na kinabuuan ng budget, no. Nandyan po yung defense, nandyan yung environmental protection, yung health, yung education. Sa social protection, nandun po yung mga 4Ps, nandun po yung mga unemployment insurance, nandun po yung mga cash transfers, yung mga ayuda, yung mga assistance, financial assistance po, no. So, breakdown po natin, ano ba yung nasa loob ng social protection? Next slide. So, yung social protection, ayon sa accounting ng DBM po, no, noong 2025, ang total budget po ng social protection ay 722 billion pesos. Ngayong 2026, bababa po siya ng 668.6 billion pesos. So, bumaba po, no. Yung isa sa mga pinakamalaking programs dito sa social protection ay yung Pantawid Pamilya or yung conditional cash transfer po, no. So, naobserbahan po natin na sa 2026 na NEP, no, tumaas siya dahil napakababa po niya noong 2025. Actually, 64 billion lang siya noong 2025. Halos dumoble po siya ngayon 2026, no. Pero yun ay kumpara dahil sobrang tinanggalan po nila talaga ng pondo yung Pantawid program noong 2025, no. At makikita natin mamaya kung bakit, no. So yung ibang alokasyon pa sa social protection ay nandito yung mga gender and development, yung mga internally displaced persons, yung mga disaster relief assistance po, no. So yung iba't ibang forma ng ayuda, yung mga pension para sa mga senior citizens nandito din po sa mga sa social protection. Yung mga programs po natin for street families, for children, for families, no. Nandito din po yung bulk ng labor na budget, yung budget ng DOLE,
for labor standards, for minimum wages, for emergency employment. And then, syempre, nandito din sa social protection yung budget para sa sa conflict-affected areas, etc. No? So, ito po yung mga items nandito. So, ang napapansin po natin, after nung 2020 na peak, no, bumaba po siya. At napapansin din po natin na may trend din po na may malaking gap between the NEP and the GAA. No? So, ibig sabihin, ang Congress po, after magpasa ng NEP, tinataasan po nila yung realignment para sa social protection. So, ang tanong ay, maganda ba ito? Magandang obserbasyon ba ito? Kailangan natin himayin talaga kung ano bang ibig sabihin nito. No? So, next slide please. In fact, ang na-observe po natin ay hindi po ito necessarily good dahil yung budget ng social protection ay ang nakikita po natin ay tumataas po ang patronage-based programs sa mga nakaraang taon, no? Especially starting in 2022, no? So, on the graph po na ito per year po, no, yung left na bar is yung NEP, yung first draft ng budget. Yung GAA is yung version na pinapasa ng Kongreso po, no? Nakikita po natin na tumataas nga po siya. Ang problema, itong mga items na ito ay yung mga ayuda na patronage ang basehan, no? So, nandito po yung AIX, MAIFIP, and TUPAD, at nandito rin po yung AKAP. So, controversial ito. So, what do we mean po by patronage-based, no? Meron po kasi yung tinatawag na rules-based na social protection. So, ito yung mga social protection po na clearly defined kung sino dapat yung mga beneficiary. So yung mga mahihirap po talaga na may listahan, ang DSWD, katulad ng listahanan o yung National Household Targeting System. And then, may iba like yung PhilHealth or yung social health insurance system ng bansa natin. Yung ayuda-based na patronage naman is yung ayuda na pinapamigay na walang clear na listahan. No? So kadalasan ang karanasan ng mga tao dito ay yung kung sino yung politiko na nandun sa local area, pwede siya mag-decide, no? So, may iba na, for example, dapat qualified sila, 4Ps sila. Pero hindi sila nakakatanggap dahil hindi sila botante nung mayor or nung barangay captain, hindi sila kaalyado ng politiko na nandun sa area na yun. So, minsan nade-deny sila, hindi sila nabibigyan, no? So, patronage siya because napipili po nung politiko kung sino yung binibigyan nila, imbis na based siya sa personality rather than yung rules-based or institutional na social protection, no? So, isa din po itong forma ng pork na tinatawag na gusto din natin na bantayan, no? So, ito yung isa sa mga pet na insertions na ginagawa po ng Kongreso. Hindi lang po yung infrastructure, hindi lang po yung flood control. Yung mga ayuda-based patronage po ay isa sa mga insertions na ginagalaw din ng Kongreso. And it's not necessarily a good thing because on the next slide, makikita natin na kahit na kapag tumataas ang AKAP, AIX, MAIFIP, TUPAD, on the next slide, makikita natin na may binabawasan na ibang budget, no? So, simula po noong 2021, binabawasan na ng Kongreso ang rules-based na social protection, no? So, ibig sabihin, may trade-off na nangyayari. Tinataasan nila yung patronage na ayuda, binabawasan nila yung rules-based na ayuda naman, no? So, pinopondohan nila yung patronage programs at pinaka malubha po ito noong 2025, no? Yun yung tinatawag ng iba na most corrupt na budget, no? Kung saan ginawa nilang zero ang PhilHealth at sobrang tinaasan nila yung pagbabawas, malaki ang pagbabawas ng budget ng 4Ps, no? I think ang proposal ng NEP ng 4Ps ay lagpas 100 billion. So 100 plus billion dapat ang budget ng 4Ps. Ngunit nakita po natin kanina, 64 billion lang ang tinira para sa 4Ps, no? So marami pong nasaktan na 4Ps beneficiaries para mai-allocate po ito sa patronage-based na ayuda. Bakit kaya nila ginawa ito noong 2025? May nangyari ba noong 2025? So, syempre alam po natin na nagkaroon po nung election noong 2025. Kaya talagang very popular po ang ayuda-based programs na ito. Kailangan natin bantayan po ito, no? And sa next slide, babalik po tayo sa malaking konteksto natin, no? Sa kabila ng fact na pinakamahihirap ang mga bata, mga kababaihan, mga IPs halimbawa, binawasan pa ang social programs para sa kanila na targeted po talaga sa kanila. So next slide please. Yes, 50 billion po ang na-slash, no? So, ngayon po, tutungo po tayo sa analysis po ng NEP ng 2026, no? Pero ito po yung general na observations po natin. Ilalagay na po natin sa simula para pwede natin tingnan kung lumalabas po ito sa datos, no? Number one, tumaas po yung pondo ng 4Ps ngayong 2026.
Ito po ay kumpara dun sa 64 billion noong 2025. So halos doble po yung tinaas po. Ngunit kailangan natin malaman yung konteksto na ito ay matapos kaltasan talaga ang budget ng 4Ps noong 2025. No? So kailangan natin ikumpara ito dun sa previous years, no, para masabi natin kung tumaas po talaga siya. Dahil yung 64 billion po ay hindi po talaga yun yung totoong pangangailangan ng 4Ps program. And of course, yung flip side nito ay pinalaki po nila ang AKAP at AIX. Ang sinasabi po nila ay zero po yung budget ng NEP sa AKAP, no? Ngunit mapapansin po natin sa datos na every year naman zero talaga ang budget ng NEP sa AKAP. By the time na nagkakagaan na yung final na budget, biglang nagkaka 26 billion po yan, no? So, yan po yung isang magic ni speaker. May isang video na lumabas na nagpapasalamat yung isang congresswoman dahil sa mabait na speaker na dahil sa kanya nagkakaroon ng AX yung sa kanila, no? So, magic po yan na sa budget nagkakaroon bigla ng AKAP from zero, no? Pangalawa po, yun nga, wala pang pondo para sa AKAP. Kailangan natin bantayan po talaga ito. Isang observation na sa analysis ng CPBRD ay mababa din ang paggamit ng pondong ito. May malaking unobligated balance sa programang ito. So, ibig sabihin, kinakaltasan na nga yung ibang programa tas hindi pa sulit yung paggamit sa ibang programa para sa AKAP, no? Pangatlo, bumaba po ang budget ng DOLE ng 13%, no? Mula 51.7 billion noong 2025 tungo 45 billion ngayong 2026, no? So, ang isang pinakamalaking bawas ay dito sa program na tinatawag ng Workers Protection and Welfare Program na lumiit ng halos 6.4 na billion, no? So, kailangan din natin bantayan yung Workers Protection and Welfare Program na ito. Tingnan natin, himayin po natin ano yung mga sub-programs dito. Pang-apat po, nananatiling malaki ang pondo para sa skills training ng TESDA. So very good po ito sa mga workers natin. Important po ang skills training para mabigyan sila ng mas mataas na opportunities para sa employment. Ngunit, na-observe po na may malaking problema sa disbursement rate, no, o yung utilization, yung absorptive capacity ng TESDA. So kailangan din natin bantayan ito kung yung pera na na-allocate sa TESDA, yung skills training na ito ay nagagamit talaga at nakaka-benefit sa mga workers po natin. Next slide. Yung fifth point po ay yung fifth to the ninth points po ay yung mga kailangan natin bantayan sa budget natin. Ito ay nasabi ko na po ay kailangan natin bantayan yung mga patronage insertions katulad ng AKAP at AIX. Number two, of course, bukod sa budget na binibigay, no, ang observation po ng CPBRD based ito sa mga audit reports, and I think pwedeng i-validate din po ito ng mga kasama natin, ay delayed at kulang pa ang mga 4PC grants, no? Kaya may mga proposal halimbawa na kailangan dagdagan natin ito, bigyan natin ng first 1,000 days na grant para sa mga pregnant mothers, mga lactating mothers, para ma-address yung needs ng ng mga early life years ng mga children natin. Na-bring up din po na yung mga graduate ng 4Ps after nila graduate, no, malaking pangangailangan pa rin yung pag mag-aaral na sila sa higher education. So, natanong po ito sa TESDA kung may mga grants ba silang ipapamigay dito, no? Ngunit ang assessment din ay maaring hindi pa rin sapat yung mga binibigay na pondo, yung binibigay na grants para dito dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin, especially after ng pandemic, no? Number 3 dito sa mga dapat bantayan, isa sa mga binawasan ay yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD na binawasan ng 28.5%. Again, yung mga gumagraduate ng 4Ps, diba? Siyempre, kailangan nila makapaghanap ng kabuhayan to address yung mga needs nila. So, yung mga livelihood programs na ito, kailangan natin bantayan po ito, no? And then, one thing na we noticed sa labor budget naman ay maliit po ang alokasyon para sa labor inspection at compliance, no? So, meron ka nga mga labor laws, meron ka nga mga minimum wage, ngunit kung hindi ito pinapatupad, kung hindi naman talaga gumagawa ng inspection o kung walang sapat na budget ang ang DOLE para i-inspect yung mga companies kung nagpapatupad ba talaga sila ng tamang compliance sa mga labor laws natin and standards, taliwas po ito sa konstitusyon at sa mga batas natin na protektahan ang karapatan ng mga manggagawa. At finally, generally po ang assessment po natin, ang budget po ay hindi po talaga sapat na tugunan ang issue ng mga manggagawa. So yung issue ng mababang sahod, yung kawalan ng trabaho at yung paglabag ng karapatan ng mga manggagawa. Okay, so ngayon himayin po natin yung bawat line item ng budget, no. So yun naman po yung main points, no, yung main findings natin.
now, talagang titingnan natin yung mismong datos ng budget, no? So, yung main na titingnan po natin ay yung DOLE at yung DSWD. So, sa DOLE po, ang attached agencies po ng DOLE bukod sa Office of the Secretary, ang pinakamalaki po dyan ay yung TESDA. So, yung DOLE po sa 2026 budget ay makakatanggap ng 19.3 billion pesos, no? So, na-observe po natin na bawasan po ang Office of the Secretary ng DOLE. Yung TESDA po, may pagbabawas din po ng budget, no? From 20.7 billion last year nung GAA, ngayon 19.9 or almost 20 billion na lang siya in 2026, no? Ang susunod na malaking attached agency sa DOLE po ay yung Professional Regulation Commission o yung PRC na may 2.5 billion, nabawasan din po ang budget nila. Ang next po ay yung National Labor Relations Commission na may 1.8 billion. So tumaas naman po yung budget ng attached agency po na ito. Yung next po doon ay yung National Conciliation and Mediation Board na nakatanggap din ng mas mataas na budget ng kaunti. At yung National Wages and Productivity Commission na nagko-coordinate ng mga, I think, ng mga wage boards, no? Tumaas din po ng bahagya lamang na amount dito sa budget nila. And then yung Institute for Labor Studies, no? Next slide. Since yung sa DOLE ang pinakamalaki na agency ay yung Office of the Secretary mismo, tininan po namin kung ano ba yung realignments na ginawa sa mga programa ng DOLE nung nakaraang budget, no. So, ang pinakamalaking nakatanggap ng dagdag na budget noon ay yung Job Search Assistance na program under sa Employment Facilitation Program, and then yung Workers Protection and Welfare Program. So, dito po nakalodge yung tupad na program dito po sa livelihood and emergency employment, no? So dito po yung tinaasan ng Congress, dinagdagan po nila ng 3.6 billion nung 2025 na GAA, no? So kailangan natin bantayan yung mga items na ito, kung tama po ba yung pag-realign sa mga budget na ito, kasi yung iba mababa ang disbursement rate, mababa yung absorptive capacity, no? So next slide. So dito makikita natin yung 2026 na net kumpara dun sa nakaraang budget, no? So yung job search assistance ay nabawasan ng budget kumpara sa GAA. Ngunit mas mataas po ito dun sa nakaraang NEP. Yung promotion of rights at work and labor standards. So ito po yung sinasabi ko po kanina na nabawasan yung budget for this. So yung previous na 52.3 billion ay ngayon 51.2 billion na lang po ang budget nila. Sila yung sub-program lang na yan yung nabawasan dito sa Employment Preservation and Regulation Program. And then yung Workers Protection and Welfare Program, ito po mukhang lumiit po yung budget for the livelihood and emergency employment na sub-program. Ngunit ang observation nga po natin ay pagdating na ng GAA, posibleng taasan po ng malaki ang allocation or realignment ng Congress dito. So bantayan po natin, no, kung mag-realign sila dito, kailangan inline po talaga siya sa needs po talaga ng mga workers, no. Next slide. So ito po yung for the past few years, no, since the start of the administration. So mapapansin po natin yan, yung livelihood and emergency employment program starting in 2022, lumalaki talaga siya from the NEP to the GAA, no? So 22 to 28 billion, 18 to 23 billion. 2024 dumoble yung budget diyan, no? And then yung 2025 na budget from 17 to 20 billion, no? So it's most likely na yung 14.6 billion na ito ay lalaki pa po ito pagdating ng final na version ng GAA. Lalo na ngayon ay magre-reallocate sila from the flood control na budget. Next slide. Yung other programs po under the DOLE ay yung Employment Facilitation Program. So ito po yun, meron silang program on youth employability, may program sila on job search assistance, promotion of local employment, and skills registry. So generally, tumataas naman po ito kumpara doon sa proposal ng NEP. So pwede din po tayo mag-suggest ng additional na budget dito sa line items na ito. Next slide. Ang Labor Preservation and Regulation Program. So dito po pumapasok ang labor laws compliance. For example, nandito po ay may budget ng 823 million sa NEP, no, na mas mataas dun sa GAA from last year. Yung Workers Organizations Development and Empowerment. So isa po itong na-highlight ko because for the past years, tumataas po yung budget na ito, no. So very interesting ito. Noong 2022,
2023, less than 20 billion siya. By 2024, naging 30 billion. And by 2026, ang proposal po nila ay 60 billion. So, I think we're very interested to know kung yung mga labor unions ba natin, yung mga workers organizations ba natin ay nakakatanggap ba ng government services under this sub-program. No? So, it would be good to hear feedback po regarding this. Yung promotion of rights at work and labor standards ay nabawasan nga po ng budget from 52.3 to 51 billion. And then yung other programs dito ay yung promotion of good labor management relations, yung tripartism and social dialogue din po ay notable din po yung pagtaas ng budget dito. Almost 8 times po yung pagtaas dito since 2022 from 5.4 billion. Noong 2026, ang proposal po ay 41 billion na po. And then yung case management po. Next slide, please. Sa TESDA, so ito po yung mga skills training. So sorry for the small text, no, pero mahaba po kasi yung titles ng TESDA, but what you need to see naman po, ang highlight naman po dito ay generally at tumaas po yung promotion, development and implementation of quality technical education and skills development programs. May ilang items lang na bumaba yung budget, halimbawa yung monitoring and evaluation of the and yung student assistance programs, no? So bumaba siya from 5.7 to 5.3. Yung supporting innovation in the Philippine technical and vocational education and training system or yung SIP-TVET, no, ay medyo malaki ang binaba, no? But in general, yung TESDA kasi ay nakaranas ng pagbaba talaga ng alokasyon, no? So ito po yung programs under this. We can go to the next slide. Ngayon po sa DSWD na pa tayo magtitingin ng budget, no? So what we will notice is merong bahagyang pagtaas ng budget ng DSWD OSEC, no? So under the DSWD, ito po yung attached agencies. Nandito po yung National Authority for Child Care, yung pangalawang pinakamalaki. Yung National Commission on Indigenous Peoples ay dati pong nasa DSWD, pero nilipat na po siya, if I'm not mistaken, nasa DILG na po siya. So, nandito po sa DSWD yung National Authority for Child Care na tumaas po yung budget. Yung National Anti-Poverty Commission na tumaas din po yung budget. Yung Presidential Commission for the Urban Poor, tumaas din po. And then, yung Council for the Welfare of Children ay tumaas din po. And then, yung National Council on Disability Affairs ay tumaas din po. Okay, next slide. So, under yung DSWD Office of the Secretary, ito po yung programs niya po, no? So, in general, yung dalawang nasa baba, yung Social Welfare and Development Assistance and Resource Augmentation at yung Social Welfare and Development Agency's Regulatory Program, hindi po siya nakaranas ng pagbabago mula sa NEP hanggang sa GAA. Yung malalaking realignments or insertions ay nakikita natin again sa Protective Social Welfare Program. So yung AKAP, so again, zero po yung proposal niya sa 2025 na NEP. Binigyan siya ng dagdag na 26 billion po, no? And then yung AIX na program, ito po yung Protective Services for Individuals and Families in Difficult Circumstances. Tumaas po siya by almost 10 billion po, no? And then may mga programs like this, yung Pag-abot program and yung Litaw program. Hindi po ako masyadong familiar dito. Mga bagong programa po ito ng DSWD. No? So I'm not sure din kung sino po ang nakikinabang po dito sa programs na ito. Very notable po na yung Pantawid Pamilya po na program under yung Promotive Social Welfare ay nagkaroon ng napakalaking budget cut po na 50 billion noong 2025 from 140 naging 64 na lang po. And then tinaasan po ng kaunti yung budget ng Sustainable Livelihood Program in the 2025 GAA naman po. Next slide. So ito po yung comparison ng 2026 NEP doon sa 2025 GAA. Again, nagmumukhang malaki yung increase sa Promotive Social Welfare Program because yung 4Ps ay di-restore lang yung budget, no? Pero mapapansin po natin yung 113 billion or 112.997 billion na nakalagay sa 4Ps, mas maliit pa rin siya dun sa 2025 na pre-post nung NEP, no? So, yes, mas mataas siya sa previous na GAA, pero mas mababa pa rin siya dun sa original na proposal ng DSWD for the 2025 na National Expenditure Program. Hindi po nila kinorek po yung problema dito sa 4Ps, no?
Ito na mention ko to kanina, binawasan ang Sustainable Livelihood Program, yung 28.5% from 6.3 billion naging 4.5 billion na lang siya. Yung Kalahi Seeds po nabawasan din from 2.1 billion naging 1.78 billion na lang po. Yung Protective Social Welfare Program, ang pinaka nabawasan po ay itong yung AICS, yung Protective Services for Individuals and Families. Pero again, ang napapansin po natin, naobserbahan po natin, lagi naman yang mababa sa simula and then tataasan po siya sa GAA. Ganon din sa AKAP, no? And then yung disaster response, ironically, mas mababa ang proposal nila ngayong 2026, no? I wonder why, bakit pa binawasan yan, no? Now that they know na may issues of flood control, no? So tingnan na lang po natin kung ma-maintain ito, but I think they should increase this line item. Okay, next slide. So ito po yung trend po ng mga line items dito sa program na ito. Yung social pension for indigent senior citizens ay consistently tumataas naman po. In fact, almost double na po siya compared to where it was in 2023. Yung AIX po ay ayun po ang napapansin po natin, halos dumodoble siya by the time na pagdating niya sa GAA, no? Ang exception lang ay dito sa 2025. Pero malaki po ang dinadagdag dito sa AIX dito sa GAA compared sa NEP. So bantayan po natin ito. Yung AKAP, nakikita mo natin since 2024, zero yan. So again, bagong program po ito talaga ni speaker, no? Yung supplementary feeding program, ayan, tumataas naman po siya over time. Yung services for residential and center-based clients, ganun din. And then, merong bagong programa na foreign funded ito, may foreign assistance po ito, yung Walang Gutom 2027 or yung food stamp program ng DSWD. Okay, next slide. Yung protective social this is the continuation po ng protective social welfare program. Ito yung other programs, yung pag-abot program, yung Bangun or yung targeted po for the Bangsamoro region. Meron ding programs for displaced persons or deportees. Meron din for traffic persons, and then meron din for persons with disability. Dati nakalump yan together na persons with disability and older persons. Ngayon, persons with disability na lang siya. So, kaya siya bumaba starting in 2024. Okay, next slide. So, Promotive Social Welfare Program, nandito po yung Pantawid Pamilya. Again, na-state ko naman yung observations dito, yung Sustainable Livelihood Program, and then yung Kalahi Seeds. Mukhang overtime na babawasan po yung allocation. Noong 2022 po, 4.7 billion siya. By 2023, 3.6 siya. 2024, 2.2 siya. 2025, 2.1. Ngayon, ang proposal na lang ay 1.78. No? So, I don't know if ito ay dahil na-phase out na itong program na ito. I'm not sure if there are still many people na dependent po dito sa program na ito. So, baka may inputs po ang mga kasama natin dito. Next slide. Ayan, si AFKC phase out na. Okay. Next is yung disaster response, no? So, himayin po natin yung disaster response and rehabilitation program. Ito nga po, binawasan po yung budget nila from 2 billion, almost 2.1 billion in 2025. In fact, in 2023, it was even higher, 2.3 billion, no? So, ngayon, 2026, 1.9 ang proposal nila. So, baka kailangan natin dagdagan po ito. Itong Pamana program na merong LGU-led na component and then merong Peace Development Fund na component. Yung latter one ay consistent naman yung budget niya at 351. Ngunit yung budget niya na LGU-led, no, nag-peak siya noong 2025 at nabawasan siya ngayon 2026. Okay, next slide. And then, yung final two programs ng DSWD ay yung provision of technical support. So, mas technical assistance po ito. Sa other support services, no? So, tumaas naman po yung budget dyan. And then, yung standard setting, licensing, accreditation, and monitoring services ng social welfare po. So, tumaas naman din po yung budget dito. Okay, next slide. So, isa pang kailangan natin bantayan ay yung utilization rate o yung absorptive capacity ng different agencies po natin. So, generally, mataas naman po ang utilization rate ng DSWD. But we pointed out po, DOLE po ito. We pointed out na yung TESDA yung pinakamababa ang utilization rate. 84.4% lang ang utilization nila ng obligations. At ang disbursements lang nila ay less than 70% pa nga. So, noong 2024,
more than 4 billion po ang natirang budget na hindi nila naigastos, no? Ngayong 2025, at the halfway point of the year, 31% pa lang ang nagagastos nilang funds ng TESDA. Okay, next slide. Sa DSWD po, generally above 90% naman po, but we would like to make it much higher po, no? So yung best performing dito ay yung NAPSI, yung OSEC ng DSWD, and yung Presidential Commission for the Urban Poor. I think yung hindi ganun kataas pa yung disbursement rate, halimbawa ay yung Council for the Welfare of Children at yung National Authority for Child Care. Again, given na mataas ang poverty rate sa mga bata, no, kailangan din sana i-fast track ang spending dito. Next slide. Ayan. So, dito naman po sa portion na ito, yun na po yung natapos na po yung technical analysis naman po ng budget natin, pero alam po natin na ang budget ay isang political din po na dokumento, political din po yung proseso. So bukod sa technical na analysis, kailangan natin i-identify ano ba yung targets, champions, sino ba yung pwede natin lapitan upang mahanapan ng suporta para sa budget, ano ba yung aligned sa goals ng president, no? Sino yung mga kaalyado natin sa Kongreso at sa executive, no? So next slide. So one thing we wanted to point out ay dahil sa flood control na issue, naglabas si President Bongbong Marcos ng menu, kumbaga ng items na pwedeng i-realign yung budget na iyon, no? So hindi na tayo mahihirapan kung saan tayo maghahanap ng dagdag na budget. So tawag dito, nagbigay siya ng listahan, no? So nandito po yung labor, ng DOLE, yung TUPAD program, yung DSWD din nandito, yung AIX. So wala dito yung AKAP, pero nandito na po siya. And then, of course, kailangan din dagdagan yung budget ng edukasyon, yung budget ng agrikultura, yung budget ng health, etc., etc. Okay? Next slide. So, nag-identify po tayo ng chairpersons. So, ito yung mga kailangan natin bantayan because sila po yung nagko-convene ng committee hearing, sila po yung nagpe-preside ng committee hearing sa House and sa Senate. And then pagdating sa plenary, sila po yung magde-defend ng budget, no? So, ang simula ay parang first draft po iyan. Kumbaga, sila yung mag-advise muna ano ba yung kailangan natin gawin. And then later on, sila po yung magde-defend sa mga kasama nila sa Kongreso, no? So, sa DOLE, syempre, kilala dapat natin yung secretary din, no? Si Secretary Laguesma. And then sa House, ang nag-preside dun sa committee hearing ay si Representative or Vice Chair ng APRO Committee na si Romel Rico Angara. I think related siya kay Sexoni, no? And then si Senator Bam Aquino naman yung sa Senate counterpart sa Finance Committee. Bantayan po natin yung schedule ng Senate, no? Kasi tapos na po yung sa House. Ang Senate ay scheduled sa October 22 para sa DOLE. Si Sen Bam po ang magpapreside ng hearing na ito. Pero nakabukod po yung TESDA na hearing. Okay, next slide. So TESDA naman po, si former congressman din po ito, Kiko Benitez, na ngayon ang Director General ng TESDA. Again, since labor under siya ng DOLE, si Representative Angara pa rin ang sa House. So siya yung magde-defend sa plenary. And then sa Senate, si Senator Win Gatchalian ang naka-assign po. Ang scheduled hearing po ng TESDA ay mauuna sa DOLE, October 14 po. So next month po ang hearing ng TESDA. And then sa DSWD po, next slide. So si Secretary Rex Gatchalian, ang secretary ng DSWD. Ang congressman na nagpe-preside sa DSWD hearing ay si Representative Nava. And then sa Senate po, si Senator Pia Cayetano ang naka-assign dun sa Finance Committee. So next week na po ang hearing ng DSWD sa September 24 sa Senado po. Okay. Ayan. So, I think important po na ma-discuss po natin. So, I think ibabalik ko na po ito kay Janay. But ngayon, maganda na marinig po sa inyo mismo, manggaling po sa mga sektor, sa mga different CSOs po, ano ba yung mga areas na kailangan natin dagdagan, yung budget sa social protection, sa labor, no? Ano yung mga line items po, no? And then, pwede po namin kayo tulungan kung paano i-navigate yung pag-form ng interpellation questions, pag-form ng proposal, para pagdating sa agency, pagdating sa kongreso, mas malinis po natin ito mapapresent kung makahanap tayo ng champion. Halimbawa, nandito po ang kamanggagawa. So, syempre alam natin na si Ka Ellie ay advocate ng labor. So, we know na isusupport niya yung dagdag na pondo para sa labor programs, no? So, yung mga ganitong klaseng usapan, pwede natin po gawin ito ngayon. So, sige, back to you, Janay.
Maraming salamat, AJ. So, ayun po, makikita po natin na published na ang President's Budget Message for fiscal year 2026. Ang mga nakapaloob po doon na may ano sa labor ay may items for education, for example, mga cited under TESDA. So, nandun ang upskilling and reskilling programs. Nandiyan po ang training for work scholarship program, tulong trabaho scholarship program, special training for employment program. Yan yung mga pinaka-highlighted sa section na ito. Meron ding assessment and certification enhancement. Total 506 million in terms of allocation. Ayan po. Pero ang pinaka-mabigat na section ay increase income earning ability or employment highlights. So, ang agency budgets, isang mabilisan lang po, DOLE, 45 billion, DSWD, 5.2 billion for community-based employment and cash for work schemes, especially for disaster-affected and disadvantaged individuals. And then youth employment, right? For short-term jobs for indigent students, 848 million, and GIP 1.1 billion, which is an increase ng 17.8%. Meron naman pong cited din ang TUPAD and DILP, yung mga emergency short-term jobs for displaced, disaster-affected seasonal workers, na ulat yun kanina ni AJ, no, na sinasabi na rin ng gobyerno na, well, nangyayari yun kasi kapag hindi nakakapunta ng trabaho, kapag merong natural disasters, mga baha, pag binabagyo, kailangan ng mga ganitong emergency fundings. Na dapat na, of course, na dapat nating bantayan. DILP, 2.2 billion for startup capital training and equipment for micro enterprises. Importante, pero babantayan natin ang implementation kung paano. Sustainable livelihood ng SLP, 4.5 billion. At nakita natin kung ano yung mga paano to hinimay sa NAPGAA the past couple of years. Tapos, yun, kailangan din po natin bantayan paano mangyari yan for the GAA this year. So, pag tinanong po natin na where might the bardagulan happen, no? Saan yung pinaka mga bahagi na kailangan natin tugunan ng pansin? Sana i-presenta din po namin ito. I-open po natin ito sa mga kasama natin, mga kaibigan natin sa mga organisasyon. We might want to problematize it with the rest of you later in our discussion for the worksheets. At dahil dyan, maraming salamat po sa mga nagdalo ng one-on-one. Salamat po sa pagbibigay ng oras at attention dun sa konsultasyon namin. At sa ano din po, populate ng worksheet. No? Maraming salamat po. At sa pagdalo ngayong gabi. Pero nakausap po namin ang sentro. So yung paghimay po nito, mamaya na lang sa worksheet. Importante na makita natin and papag-usapan no, kung saan namin pa kayo mas matutulungan. Pero kung may tatanong din, saan natin ito mahanap sa NEP? Paano natin sisimulan ang pagtuklas ng mga budget line items na ito sa NEP? Ibabalik ko po kay AJ para sa live coaching session. So, mas mabilis lang po ito compared sa briefing, pero importante po para mas mabigyan natin ng pundasyon yung pag-analyze, paggawa ng sarili nating technical analysis ng NAP. Yan po. Yes, let's go, Ayan, April. salamat, Janay. Sige, so magpatuloy po tayo. No? So mabilis lang po ito. Siguro po ang tanong niyo po ay paano po natin nalaman na ganun po yung numero, yung mga datos ng budget po, no? Yung iba sa atin baka hindi pa sanay magbukas ng budget documents. So gusto din po sana namin ibahagi po ito para makita niyo po na hindi naman siya ganun kahirap, hindi naman siya ganun kakomplikado, and hindi naman tinatago ng gobyerno na dapat yung datos na ito, no? So yung budget documents na tinatawag ay nakapost po sa DBM website. So pumunta lang po tayo sa dbm.gov.ph. Tapos may section doon na nakalagay budget, no. So i-click nyo lang po 'iyon, lalabas po yung ganitong screen. So pwede nyo tingnan na per year yung budget documents, no. So ang isang important na tingnan ay yung BESF na tinatawag o yung Budget of Expenditures and Sources of Financing. So kung interesado po tayo na malaman kung ano ba yung kinokolektang
tax o fees ng gobyerno natin, dito siya nakalagay. Kung interesado po tayo na malaman kung ano ba yung target na revenue, target na growth rate, target na inflation, etc. Ano ba yung mga macroeconomic assumptions? Nandito po siya sa BESF. No? So, yung mga technical presentations ng NEDA, ng DBM, ng BSP, ng DOF, nandito po lahat yung mga datos nila. Dito din yung breakdown ng budget natin na by sector. No? So, kung interesado po tayo, pwede natin tingnan ito. And of course, yung pangalawa at yung pangatlo, yun yung tinatawag natin na budget, no? So pag tinawag natin na yung 2026 budget, usually it refers to the NEP or the GAA. So yung NEP is yung National Expenditure Program. Para lang yung estudyante na gumagawa ng thesis, no? Meron muna siyang first draft na isasubmit na gagawin, no? So yung NEP is parang yung first draft na binuo ng DBCC, ng DBM. So kinokolekta nila yung inputs ng bawat ahensya, kung ano yung mga programa na gusto nilang ipatupad, ano ba yung cost nun, may tier 1, tier 2, no? So ano ba yung mga pwede nang itupad ngayon, ano ba yung mga wish list nila. And then base doon, sinasubmit nila ito, no? So yung executive yung gumagawa nito, kasi kailangan nilang balansehin kung ano ba yung constraint ng budget natin, 'di ba? Kasi for example, may certain amount lang tayo na pwedeng gastusin this year, otherwise lalaki masyado yung utang natin, no? Or kailangan natin taasan yung buwis, no? So si DBM ang nagka-calculate nito and then distribute nyo sa bawat ahensya, no? So yung NEP is yung first draft ng budget na pinapamahagi ng Pangulo sa Kongreso. Yung Kongreso ay, yung House of Representatives specifically, ay ifa-file niya ito bilang GAB o yung General Appropriations Bill. So bakit siya ginagawang bill? Kasi ang budget ay katulad ng kahit ano pang batas, kailangan siya dumaan sa Kongreso. No? So ifa-file mo na siya na bill, magkakaroon ng hearings at kailangan siyang ipasa ng House of Representatives at ng Senado at may power din ang Pangulo na i-veto yung provisions ng GAA. No? So yun din yung nangyari nung nakaraang taon ng 2025. No? Nagkaroon ng veto si Bongbong. So yung GAA is already the enacted law that represents the budget of that was enacted by Congress and vetoed by the President or signed by the President. And then, so yun yung legislation. Yung last na ito ay yung SAOB, yung Statement of Appropriations, Allotments, Obligations, Disbursements, and Balances. Ito lang po yung dokumento na kung ang nilalaman niya ay yung magkano ba yung ginagastos ng bawat ahensya. So halimbawa, yung 2024 budget, pwede natin balikan, magkano ba yung inobligate ng DOLE, magkano yung na-disburse ng DOLE. No? So malalaman natin kung talagang nasulit nila yung pera, kung nagastos nila ng maayos yung pera. No? So important na ito. And then hindi ko na sinama dito yung COA na audit reports din na hiwalay pa na budget accountability din. Okay, next slide. So ito po yung itsura ng BESF. Nandyan po yung budget na by sector, budget ng by function of government. Nandyan po yung earmarked revenues, no? Kung may mga batas na may automatic na earmarking. So dito po nakalagay. And then if you're interested in the climate change tagging, nandito din po siya. Next slide. Yung National Expenditure Program, ang kagandahan po ng online na version ay hindi siya malaki or makapal na libro kasi yung physical na copy niyan, no, thousands of pages yan. So 3 libro po yan na napakakapal po, parang yung phone book. Yung mga matatanda dito, naalala niyo po yung phone book, no? So hindi na po uso yun, pero makapal po talaga yun, no? So ganun yung itsura ng NEP, ng GAB at ng GAA. So dahil online siya, may Excel version po yan. So, pwedeng mag-Control F o pwede mag-search. Tapos, naka-breakdown po siya, no? By expense class. Merong personal services. Nandyan yung operating expenditures para sa usual na operations ng ahensya. And then, nandyan din yung capital outlay. Usually, yun yung mga infrastructure po, no? Important din yung by program. So, yung diniscuss po natin kanina, no? So, hindi po enough na information na sabihin na ito yung budget ng DOLE. Kailangan natin malaman ano ba yung pinaglalaanan ng perang yun, no? So, ano ba yung mga programs ng ahensya na yun, no? And then, object of expenditure. So, kung nababantayan nyo yung budget halimbawa ng ilang public officials, minsan tinatanong sila, magkano ba yung ginastos nyo for travel expenses, no? So, nakalagay din yun sa National Expenditure Program, no? Tapos may iba't ibang elemento din yung NEP. Nandyan yung budgetary support to government corporations o yung mga GOCCs. May allocation to local government units. So dito nakalagay yung national tax allocation, no, na dating IRA. So yung total amount nun nakalagay po dito sa NEP.
Yung details ng DPWH program na nagsubmit na sila ng panibagong version, and then yung DOH Health Facilities Enhancement Program. Yung special funds, nandito din. And then yung unprogrammed appropriations ay isang bagay na kailangan din bantayan, no? Dahil ang karanasan po natin sa mga nakaraang budget ay kapag binabawasan yung iilang programa, minsan nilalagay nila yon dito sa unprogrammed appropriations. Yung UA o yung unprogrammed appropriations, ito po kasi yung wish list ng government na habang wala pang pondo, hindi pa nila pwedeng gastusin yung pera para dito. Pero pag dumating na yung dagdag na pondo, halimbawa dagdag na tax revenue o bagong tax, pwede lang paggastusan na yung unprogrammed appropriations. Okay, next slide. So ito po yung itsura niya. Ito po yung itsura ng DOLE na NEP yung nasa left at GAA yung nasa right. No? So nakikita po natin na naka-breakdown siya halimbawa by program. So yung Employment Facilitation Program, Employment Preservation, Workers Protection, etc. Then by regional office naka-breakdown din po siya. Ganun din sa GAA, no? Nakikita din naman natin yan. No? So, napapansin nyo na yung proposed new appropriations dun sa pinakataas ng NEP, 21.8 billion noong 2025. And then, ang ending niya sa GAA ay 25.5 billion na siya. So, tumaas siya. No? Next slide. Ang isang kailangan din bantayan natin ay yung tinatawag na special provisions. So, ito po kadalasan ay lilitaw din naman sa mga line items, pero important din yung special provisions dahil dito natin nakikita yung mga, halimbawa, mga special laws, mga special mandates, mga special earmarks na related dun sa ahensya na yon. So, important din na tingnan ito. Ang isang nakalagay din dito ay yung, for example, yung implementation provisions no ng isang malaking programa or flagship programs ng ahensya. So, minsan, nagkakaroon ng technicalities dito na baka hindi natin napapansin, no? So halimbawa dito nasa state kung paano dapat yung reporting ng beneficiaries or kung sino ba yung qualified, etc. etc. No? So important ito I think for the beneficiary programs ng DOLE at ng DSWD. Next slide. Isa pang element na nasa National Expenditure Program, kung pumunta po tayo dun sa last few pages ng NEP, nandun po yung mga outcomes nila, yung key performance indicators or KPIs, no? So, kung gusto natin malaman kung paano nasasabi ng department na successful siya, nandito siya sa part ng NEP na ito. So, dito din nila nire-report kung ilan yung beneficiaries nila, kung ilan yung targets nila, at kung ano yung na-hit nila nung year na yun, no? So, measure of accountability din iyon. Sige, next slide. Yung SAOB na-discuss ko na kanina, pero if you want a short definition lang, yung budget, yung appropriations na sinasabi natin, iba pa yun sa allotment na binibigay. Yung allotment kasi ay kinoconsider din yung mga pera na hindi pa nagagastos, yung automatic appropriations, etc. No? So yung allotment is yung total amount na pwedeng talagang gastusin ng ahensya o ng departamento. Yung obligation, the way that the government spends the money, hindi naman siya nagbibigay ng cash kaagad, no? So, ang ginagawa niya muna ay paplanuhin niya muna kung sino ba yung contractor na gagawa nitong project na to, saan ba siya bibili o magpo-procure ng items na ito, no? And then, i-contract niya yun. Once na may kontrata na, considered ng obligated na iyon, no? Ibig sabihin, alam na ng department na gagastusin niya, alam niya kung saan niya gagastusin, kung sino yung magpo-provide ng service or ng goods na yun, no? And then, kapag na-receive na yung goods na yun at i-disburse na, yun na yung tinatawag na disbursement, no? Ang isang measure na kailangan natin bantayan ay yung unobligated allotments o yung pera na hindi nagastos. Hindi man lang siya na-liquidate, hindi siya na commit or hindi siya na obligate, no? Hindi pa na-define ng agency kung saan niya i-contract yung allotment na iyon, yung pera na iyon. Okay, next slide. Okay, so that ends yung live coaching session. Mamaya if may specific questions kayo, pwede natin ipakita kung paano natin binubuksan yung documents na lang siguro. So, salamat po. Maraming salamat, AJ. Bigyan ng 10 palakpak. Maraming salamat. We will proceed to the third part. Pero ngayon, magpapaalam na po tayo sa mga nanonood sa Facebook. Maraming salamat po sa pagsubaybay. And we're gonna cut the feed. Everyone say bye-bye. Unmute yourself and say bye-bye. Bye-bye! Facebook.